being recorded. Ikaw ba'y nararatay sa sakit karamdaman? At ang sabi ng iba'y wala na ng kagalingan. Alam mo bang may pag-asa sa'yo'y naghihintay? Manalig ka lamang sa banal niyang pangalan.
susunod.
Hallelujah. Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod na paanyaya sa inyo dito sa ating pagpapagaling at pagpapalaya ng mga panalangin sa pamamagitan ng telepono. Ito po ang Glory Tabernacle Prayer Line. Kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Tayo po ay broadcasted globally sa gabing ito at bago ko po tawagin ang ating pastol na si Pastor Noel, inaanyayahan ko si Sister Laila na magbukas ng panalangin. Hallelujah. Sister Laila. Sister Laila. Open us. Can you open us, Sister Claire? Heavenly Father, we thank you, Lord, for tonight. We welcome your Holy Spirit's presence and anointing on this prayer line live. Lord, we lift up to you Pastor Noel, who will share the word in Tagalog. Lord, anoint his lips as he brings forth the message that you've given him to share with your people tonight. Let your name be glorified and honored. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat, Sister Claire. Pastor Noel. Magandang gabi sa inyo po, Pastora Marina. At magandang gabi naman. Sa lahat po ng ating pong kapwa lingkod sa Panginoon dito sa prayer line ng Glory Tabernacle in partnership sa Consuming Fire Radio Ministry. At kami po ay tunay na nalulugod na sama-samang naglilingkod sa Panginoon. Binabati po natin ang ating pong Bishop na si Bishop Mel Malto sa gabing ito. Good evening, Sister Claire, sa'yo. Praise God. Thank you, Pastor. Sa gabi pong ito ay magpapatuloy tayo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. At nandito pa rin po tayo sa paksa patungkol sa paggawa na kasama ang ating Panginoon, paggawa na mayroong pakikiisa sa atin pong Panginoong Diyos, na siyang tunay na may akda ng kanyang gawain at kung siyang may akda nito, ang kanyang banal na gawain, ang pagpapalaganap ng kanyang ebanghelyo, ang pag-usad at pagsulong ng kanyang makalangit na kaharian dito sa lupa, ay siya rin po mismo ang tunay na nagtutustos ng lahat ng pangangailangan ng kanyang gawain. At nakita po nga natin, mga kapatid, na tayo bilang mga binanal ng Diyos, mga anak ng Diyos, ay tinatawag ng ating Panginoon na maglingkod sa Kanya. Ang ating Panginoong Diyos na ang nag-utos sa atin na tayo ay kinakailangang laging sumagana sa gawa ng Panginoon. At ito nga ay atin pong napakinggan nung nakaraang Martes. Subalit sa gabi pong ito ay hayaan po natin tayo ay magbigay ng pansin at panahon dito po sa isang mensahe na magbibigay po ng encouragement sa mga lingkod ng ating Panginoon. Bukod pa na sa ang ating pong Panginoon ang siyang tunay na nag-provide ng kapangyarihan ng kanyang anointing sa kanyang mga lingkod upang sila ay makapag-ministeryo sang-ayon sa patnubay at kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, ay ang ating ding Panginoong Diyos ang siyang umaalalay
sa mga tinawag niyang lingkod pagdating din sa kanilang mga pangangailangan sa buhay. At ito po ay isang katotohanan na atin pong matutunghayan sa salita ng Diyos at atin pong makikita sa mga buhay ng mga lingkod ng Diyos na tinawag ng Diyos na ang Diyos ay hindi kailanman nagpabaya sa mga taong tinawag niya upang maglingkod na kasama niya. Ang Diyos ay tapat, mga kapatid. Hindi lang, sinabi ko nga po kanina, hindi lamang sa pagpupuspos ng kapangyarihan mula sa taas, kung hindi, sa pagtutustos din ng mga pangangailangan ng kanyang mga lingkod. At tingnan nga po natin sa Lumang Tipan, ito pong si Propetang Elias, mga kapatid. Dito po sa unang mga hari, sa 19 na kabanata, magmula po sa talatang 20, ay makikita po natin dito ang isa pong hari ng Israel, na ang pangalan po niya ay si Akab. At makikita po natin na si Akab, dito po na nagsilbing hari sa Israel, ay siya po'y gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon, na nalagpasan pa po niya sa kasamaan yung naunang hari, yung mga naunang hari kaysa sa kanya. At makita po natin na ang napangasawa niya po, ang pangalan ay si Jezebel. At ito pong si Jezebel ay naglilingkod kay Baal, sumasamba kay Baal, isa pong Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan po ito ng pag-aani, ng kasaganaan dito po sa lupa. At ito po ay tunay na sinamahan ni Akab, ito pong pagsamba dito kay Baal. Sa katunayan, si Akab po ay nagpatayo ng dambana o ng bahay para kay Baal. At ito nga po ay pagsamba doon sa Diyos-Diyosan ng kanyang asawa. At ito po ay tunay na masama sa harapan ng ating pong Panginoon, sapagkat alam naman po natin ang utos ng Diyos sa kanyang bayan dito po sa Lumang Tipan na huwag silang sasamba sa anumang Diyos-Diyosan, kapatid. Kaya nga po ang ating pong Panginoon ay tunay na tumawag ng kanyang lingkod sa katauhan po ng isang propeta na ang pangalan po ay si Elias. Na dito naman po natin matutunghayan sa unang mga hari, 17 kabanata. Sabi po ng unang talata, at si Elias na Tishbita na sa mga nakikitamayan sa Galaad ay nagsabi kay Akab, buhay ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Sa madaling sabi, mga kapatid, ang ating Panginoon pinadala niya, isinugo niya ang propetang Elias doon kay Haring Akab upang sa kanya ay ilahad niya ang mensahe ng ating Panginoon. Ang sabi po ni Elias, buhay ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, na ako'y nakatayo sa harap niya. Hindi magkakaroon ng hamog o ulan man sa mga taong ito, kundi ayon sa aking salita. At ganito ang isinugo, ang mensahe ng ating Panginoon kay Haring Akab, sang-ayon sa isinugo niyang propeta na walang iba kundi si Elias, na aalisin ng ating Panginoon ang anumang hamog o ulan dito sa bayan ng Israel. At sang-ayon lamang
sa salita ni Elias, mapapanauli ang ulan sa kanila pong bayan. At tunay na dito po, mga kapatid, ay kasama itong, sa sitwasyong ito, ay kasama ang lingkod ng Diyos na si Elias. Na kung ang ating Panginoon ay tunay na hindi po magpapadala ng ulan sa makatuwid, ay magkakaroon ng tagtuyo doon sa kanilang sariling lupain, ay makakasama sa sitwasyong yon ang lingkod ng Diyos na si Elias. Subalit, ang sabi po ng salita ng Diyos ay dumating kay Elias ang salita ng Panginoon. Ang sabi po sa 3 talata, sinabi ng ating Panginoon sa kanya, umalis ka rito at lumiko ka sa dakong silanganan at magkubli ka sa tabi ng Batis Sherif na nasa tapat ng Jordan. At mangyayari na ikaw ay iinom sa batis at aking iniutos sa mga uwak na pakainin ka roon. Sa gayoy naparoon siya at ginawa ang ayon sa salita ng Panginoon, sapagkat siya'y pumaroon at tumahan sa tabi ng Batis Sherif, nasa tapat ng Jordan. At dinadalhan siya ng tinapay at laman ng mga uwak sa umaga, at tinapay at laman sa hapon, at siya'y umiinom sa batis. Kaya pansinin po ninyo ang buhay po ni Elias, mga kapatid. Ang Diyos na nag-utos sa kanya na magsalita sa harapan ni Haring Akab ng salita ng ating Panginoon, ng mensahe ng ating Diyos, ay siya ring Diyos na nagtustos ng kanyang mga pangangailangan ng panahong yon. Nung panahon na kung saan idineklara ng Diyos na mawawalan ng hamog at ulan sa kanilang lupain, mga kinakailangan upang makapagtanim at makapag-ani, kapatid, ay aalisin ito ng ating Panginoon. Subalit, hindi niya hinayaang si Elias ay mauhaw ni magutom man. Siya ay nagsalita kay Elias at inutusan niya si Elias kung saan pupunta. At doon sa pupuntahan ni Elias ay well-provided si Elias ng kanyang iinumin, sapagkat siya ay pinadala ng ating Panginoon doon sa upang magkubli sa tabi ng Batis Sherif. At makikita natin, pinaghihintay siya ng ating Panginoon doon. At ang ating Panginoon, nakatutuwa nga po ang himala ng Diyos na ito. Siya mismo ang nag-utos sa mga uwak upang dalhan ang lingkod na ito ng Diyos na si Elias ng tinapay at ng karne o ng laman. At kung iisipin po natin ay tila baga ito ay imposibleng mangyari, mga kapatid. Subalit, ang ating pong Panginoon ay kanya, pagmamay-ari niya ang lahat ng bagay. At ang lahat ng kanyang nilikha ay mayroon siyang kapamahalaan at kapangyarihang utusan at pakilusin ang mga nilalang po niya. At makikita natin sa buhay po ni Elias ay sa panahon ng tagtuyo, sa panahon ng taggutom, ay may pamamaraan ang Diyos upang ang kanyang mga lingkod ay kanyang matustusan. At nais ko pong sabihin sa gabing ito na ang Diyos ay tapat, na hindi nagpapabaya sa kanyang mga lingkod, mga kapatid. Kaya po kung tayo po ay naglilingkod sa Diyos, tayo po ay tunay na tinawag ng ating Panginoon at tayo po ay ini-assign ng ating Panginoon sa isang partikular na ministeryo na gawain na tunay na kanyang inilaan para sa atin, ay lumakad tayo bilang mga lingkod ng Diyos sa sakdal na pananampalataya.
magtiwala tayo sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Sapagkat ang Diyos na tumawag sa atin upang ating sundin ang kanyang patnubay, ay siya ring Diyos na magbibigay ng mga personal na mga pangangailangan natin bilang mga lingkod ng Diyos. Hindi tayo kalilimutan ng atin pong Panginoong Diyos, mga kapatid. At ito nga ay totoong-totoo dito sa buhay ni Elias. Well, hindi man tayo sa panahon ngayon, hindi man tayo utusan ng ating Panginoon na katulad ng ginawa niya kay Elias. Hindi man niya utusan ang mga uwak nung kasing tulad ng pag-uutos niya dito sa sitwasyon ni Elias, mga kapatid, ay maraming kaparaanan ang Diyos upang tayo ay tunay na matustusan ng atin pong mga pangangailangan sa ating buhay bilang mga lingkod na naglilingkod sa Kanya, mga kapatid. At inyo pong lingkod ay napatunayan ko po sa aking buhay, mga kapatid, na ang Diyos ay isang mapagmahal na Ama. Ang Diyos ay tunay na tapat na tumawag sa atin. Hindi niya lamang titiyakin na ang ating pong paglilingkod ay isasagawa natin ayon sa kapangyarihan ng Diyos, kundi titiyakin din ng ating Panginoong Diyos na tayo ay Kanyang aarugain, tayo ay Kanyang kakalingain, at hindi po pababayaan sa panahon ng ating mga pangangailangan. At makikita po natin, kung babalikan natin itong kasaysayan ni Propetang Elias, ay tunay na siya ay tinustusan ng Diyos sa isang mahimalang kaparaanan. Hallelujah. Naalala ko po yung awit na meron pong mga lyrics na ang aking Diyos ay Diyos ng himala. Ano po? Dito ay sa talatang 7, makita natin at nangyari pagkaraan ng sanggayon na ang batis ay natuyo sapagkat walang ulan sa lupain. Tingnan po natin yun, ano? Pinahintulutan dito ng ating Panginoon na ang batis ay maubusan ng tubig. Sa makatuwid, mga kapatid, hindi na makakainom doon si Elias. Wala na siyang makukuhang tubig doon upang tustusan ang kanyang pangangailangan. At napakahalaga ng tubig, mga kapatid. Sabi nga natin sa panahunan ngayon, hindi baling mawalan ka na ng kuryente, huwag ka lang mawawala ng tubig. At napakahalaga yan. Subalit nung panahon ni Elias, nawala yung tubig doon sa batis na tuyuan ito, sapagkat gayon nga ang diniklara ng ating Panginoon, magkakaroon ng katuyuan o ng tagtuyot sa kanilang lugar. Subalit, ang sabi po ng salita ng Diyos sa talatang 8, at ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na sinasabi, ikaw ay bumangon, paroon ka sa Sarepta na nauukol sa Sidon at tumahan ka roon. Narito, aking inutusan ang isang baong babae, roon na pakainin ka. Sa gayoy bumangon siya at naparoon sa Sarepta. Kaya makita po natin dito na God is always an on-time God. Ang ating Diyos ay isang Diyos na laging nasa panahon. Hindi po siya kailanman mahuhuli. Ano po? Siya po ang nagtakda ng lahat ng bagay. Ito po ang tandaan natin. Tayo pong mga lingkod ng Diyos, nasa kamay po tayo ng ating Panginoon. At hindi lamang ang ating buhay ang nasa kamay ng Diyos. Nasa kamay din po ng Diyos ang lahat ng mga pangyayari sa atin pong mga buhay. At alam po ng Diyos, alam ng Diyos ang ating pong kinalalagyan, ang ating pong sasapitin. Alam din po ng Diyos kung paano niya tutugunan ang ating pong sitwasyon, ang ating pong mga pangangailangan. Kaya kapag dumarating po yung panahon na kung saan ang batis
ng sheriff ay natuyo o natuyuan, ay manampalataya po tayo sa Diyos, mga kapatid. Iwasan po natin bilang mga lingkod ng Diyos na magtampo sa Diyos o magreklamo sa Kanya dahil natuyo ang batis na kung saan tayo pinadala ng Diyos. Alam niyo po ba, mga kapwa lingkod sa ating Panginoon, na hindi tayo naglilingkod sa batis. Hindi yung batis mismo ang tunay na ang pinagmumulan ng atin pong pagpapala. Ang pinaglilingkuran natin ay ang Panginoong Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. At ang atin pong dapat pagtiwalaan ay walang iba kung hindi ang Diyos na nagbibigay buhay. Kaya nga po, nung ang batis ay natuyo, makita natin ay si Elias ay nakinig muli sa salita ng ating Panginoon na dumating sa kanya. Ito po ay napakahalaga, mga kapatid, bilang lingkod ng ating Panginoon. Makita natin na si Elias ay tinustusan ng ating Panginoong Diyos ng kanyang mga pangangailangan. At ang pagtutustos ng ating Panginoon sa kanyang pangangailangan ay nangyari na meron po itong koneksyon doon sa pagsunod ni Elias sa patnubay ng Diyos. Kaya pansinin po ninyo, kahit may batis na hinanda ang ating Panginoon at kayang utusan ng ating Panginoon ang mga uwak upang magdala ng pagkain dito kay Elias, kung hindi naman sumunod si Elias dito sa sinabi ng ating Panginoon sa kanya, ay hindi rin siya makikinabang dun sa batis na yon. At muli ay natuyo po yung batis at muli dumating ang salita ng Diyos sa kanya. At ang maganda kay Elias ay ang kanyang buhay ay markado po ito ng kapakumbabaan ng puso at isa pong pusong na marunong makinig at pagdakay sumusunod sa Diyos. At dahil ganito ang attitude ni Elias o ni Prophet Elijah, mga kapatid, ay tunay na natanggap niya ang pagpapala ng Diyos. Nung siya ay pinatira ng ating Panginoon, pinakubli ng ating Panginoon doon sa may batis, hindi siya umalis doon at nanatili lamang siya. Hindi siya umalis hanggat hindi dumarating ang salita ng Diyos. At nung dumating ang salita ng Diyos, alam na ni Elijah, mga kapatid, ang kanyang pupuntahan sapagkat nakikinig siya sa Diyos. At nung siya nakinig sa Diyos at siya ay tunay na sumunod sa ating Panginoon, ay nandoon muli tinugon ng Panginoon ang kanyang pangangailangan. Siya ay tunay na pinakain ng isang bao na kung saan siya isinugo ng Diyos doon sa Sarepta. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoon, inutusan niya na ang babaeng ito. Ang Diyos ang nag-uutos. Kayang utusan ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang sino man ay kayang utusan ng ating Panginoon. Siya ang hari ng mga hari. He is the sovereign Lord. Siya ang Panginoon, ang kataas-taasang Diyos. Mga kapatid. Kaya dito po sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, ito po ay tunay na may pangako ang ating Diyos, mga kapatid, na hindi niya tayo pababayaan. Subalit, kailangan lumakad tayo sa pananampalataya. Kailangan tayo po sumunod sa ating Panginoon. One time, ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ay nagwika dito po sa Mateo, 8 kabanata sa talatang 20. Ang sabi po niya, at sinabi sa kanya ni Jesus, may mga lungga ang mga sora, at may mga pugad ang mga ibon sa langit, tatapwat ang anak ng tao ay walang kahiligan ng kanyang ulo. And Jesus said unto him, foxes have holes, and the birds of the air has nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head.
Kaya po, ang ating Panginoong Hesukristo ay sa kanyang paglilingkod dito po sa lupa during his earthly ministry ay nakaranas din po siya at ang kanyang mga alagad ng mga iba't ibang makalupang pangangailangan. Subalit nakita po ninyo naman mga kapatid na ang ating pong Panginoong Jesucristo kailanman hindi siya nagreklamo sa Ama, nagpapasalamat siya sa Ama sa lahat ng mga pangyayari at makikita po natin ang Diyos ay makapangyarihang gumawa sa pamamagitan ng kanyang buhay at ang ating Panginoong Jesucristo ay tunay na pinalalakas, tinutustusan kasama ang kanyang mga alagad. One time ay naghimala po ang ating Panginoon. He multiplied bread and fish at sa katapos-tapusan po nun ay sumobra pa ng 12 baskets. Ito pong miracle of multiplication ng ating pong Panginoong Jesucristo. He was well provided by the Lord. Pero hindi po ibig sabihin hindi sila dumaan sa pagsubok, mga kapatid. Maski si Apostle Paul ay tunay na dumanas po ng mga pangangailangan, ng mga pagsubok sa kanya pong paglilingkod, maliban pa po doon sa pag-uusig, maliban pa sa mga iba't ibang pag-atake ng kaaway sa larangang espiritual, ay nandyan din ang kanyang mga personal na mga pisikal, na material na pangangailangan. Subalit, ang sabi po dito sabi niya sa Pilipos, 4 na kabanata, dito po sa talatang 11, ang sabi dito, hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan. Ito ang sabi niya po, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Napakaganda po ng sinabi po ni Apostle Pablo sapagkat bagamat marami mga pangangailangan ang na kanyang nararanasan at ang Diyos naman ay tumutugon sa kanya, subalit ito ang kanyang attitude. Ang sabi niya, kanya raw pong natutunan ang masiyahan, anuman daw pong kalagayan ang kanyang kinaroroonan. Hindi po ba't napakaganda po nito, na kung ano ang ibigay ng Diyos, kung ano ang i-provide ng ating Panginoon sa kanyang lingkod, ay masaya na ang lingkod ng Diyos. I do believe ito po ay isang mataas na expression of living by faith. Na kung ano man ang itugon ng ating Panginoon sa ating mga panalangin ay pasalamatan namin ng may kagalakan ng ating Panginoong Diyos at makontento tayo sa binigay ng Diyos bilang mga lingkod ng ating Panginoon. Ang sabi niya sa talatang 12 ng Pilipos 4 na kabanata, ang sabi po niya, marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim maging sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Tingnan po ninyo, ay lahat ng sitwasyon, yung sagana man o hindi, ang sabi ni Apostol Pablo, natutunan niya raw po yung lihim, ng kakontentuhan. Ako po'y naniniwala na ang lihim po na kanyang sinasabi ay walang iba kung hindi ang kanyang pakikipisan kay Kristo. Sapagkat yan ang sinabi po niya dito po sa Pilipos 3:10, ang layunin ng kanyang buhay, ang sabi niya po dito, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli at ang pakikisama ng kanyang mga kahirapan na ako'y natutulad sa kanyang pagkamatay. Hallelujah. Yun ang kanyang kaligayahan, si Kristo. At siya na kanyang kaligayahan ay siya naman na kanyang espiritual na kapangyarihan. At siya na kanyang espiritual na kapangyarihan ay siya rin namang kanyang kakontentuhan at kabusugan sa panahon ng pangangailangan. Kaya nga, sabi niya sa talatang 13 ng Pilipos 4 na kabanata, lahat ng mga bagay ay aking magagawa
doon sa nagpapalakas sa akin. Yon. Kaya nga po, tandaan po natin sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Nandiyan ang mga iba't ibang pagsubok. Nandiyan ang iba't ibang pag-uusig. Nandiyan ang iba't ibang uri ng kahirapan, mga pangangailangan, mga panahon na kung saan katulad ni Elias ay daranas ng katuyuan. Subalit ang ating pong encouragement sa bawat lingkod ng Diyos ay magtiwala tayo sa ating Panginoon na siyang tumawag sa atin mula sa kadiliman patungo sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Tayo ay kanyang pupuspusin ng kanyang kapangyarihan upang makapaglingkod tayo sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. At kasabay nito ay hindi tayo pababayaan ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Hanggang sa muli, sa susunod na Martes, tayo po ay magsama-sama muling makinig ng salita ng Diyos. Dito po sa prayer line, Glory Tabernacle in partnership with Consuming Fire Radio Ministry. God bless you all. Praise God. Salamat, Pastor Noel. Praise God po. Sa mga nakikinig, kung ibig niyo pong mapakinggang muli ang buong mensahe ay nasa Glory Tabernacle Prayer Meeting.blogspot.com tayo. Ang lahat ng mensahe ni Pastor Noel, Bishop Mel ay maririnig doon. Hallelujah. Salamat na muli, Pastor Noel. Hanggang sa muli. Opo. Amen. Tayo po ay dadako na sa ating mga prayer requests, praise report, at sa mga nakikinig dito at sa ibang bansa, tayo po ay nakabukas na po ang ating linya. Ang lahat po ng inyong mga prayer request, praise report ay tatanggapin natin at ating itataas sa ating mga panalangin. Hallelujah. Sino po ang nasa linya sa gabing ito? Sister Laila? I think naka-mute siya. So, Marina, magandang gabi po. Magandang gabi naman, Sister Sorry Laila. ho, Merong pang mga prayer requests? Yun ho, ano ba yung pangalan niyo? Yung may cancer na nagpapadasal, yung nasa Pilipinas. Ang pangalan, Tan-Yui? ho? Lolita Tan-Yui. Tan-Uy, oho. Siya nga po. Yeah. Kumusta na siya? Hindi ko pa ho naririnig ang feedback eh. Wala. Medyo hindi ho sumasagot yung kaibigan ko. Parang hindi ko alam kung anong nangyari. So, patuloy tayong mananalangin para sa kanya. At sa gabing ito, nag-aantay pa kami ng mga who will come in. So far, ikaw lang. Magbabasa. Mag-stay for a while. Siguro magbasa-basa tayo hanggat dumating sila. Oo. Okay. Mamaya i-lift up natin si Lolita. Okay? Oo, salamat. Amen. So, Sister Claire, you wanna read something first before we pray? Not right now. Wait. Let me... May ano ka, Sister Laila? May... Salmo, Kapitulo 8. Ang kalwalatian ng Panginoon
at ang karangalan. Psalm 8? Kapitulo 8. Okay. Salmo ano yun? Salmo 8 ho. Oh, 8. Okay. Mhm. Okay. O Panginoon, aming Panginoon, pagkarilag ng iyong pangalan sa buong lupa, na siyang naglagay ng inyong kaluwalhatian sa mga langit, mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay iyong itinatag ang kalakasan dahil sa iyong mga kaaway upang inyong patahimikin ang kaaway at ang manghihiganti. Pagka binubulay ko ang iyong mga langit, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong inayos. Ano ang tao upang iyong alalahanin siya, at ang anak ng tao upang iyong dalawin siya? Sapagkat iyong ginawa siyang mababa lamang kaysa Diyos. Ang pinagputungan mo siya ng kalwalhatian at karangalan. Iyong pinapagtataglay siya ng kapangyarihan sa mga gawa ng iyong mga kamay. Iyong inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Lahat na tupa at baka, oo, at ang mga hayop sa parang, ang mga ibon na sa himpapawid, at ang mga isda sa dagat. Anumang nagdaraan sa mga kalaliman ng mga dagat. O Panginoon, aming Panginoon, pagkarilag ng iyong pangalan sa buong lupa. Hallelujah. Hello, Pastor Marina. Oh, hi. Sorry, nakamute ako. Tapos na po ang magandang Salmo Kapitulo 8. 8. Amen. Salamat, Sister Laila. Salamat po, Sister. Okay. Sister Marilyn. Hello? Sister Marilyn, nasa linya ka? Hello? Hi, kumusta? Ito, hindi mabuti. Wait. Mabuti everyday kay Lord. Dapat laging sabihin mabuti. Amen. Amen. Nagbabasa kami ng mga Psalms, Salmo sa Tagalog. May Tagalog Bible ka? Wala po akong Tagalog Bible. May English ka? Hindi ko dala. Nandoon sa bahay. Okay, so makinig ka ha. Nagbabasa kami sa Tagalog. So, Sister Claire, can you read from your book? Okay. Si Claire ay English at wala siyang Psalm 103. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases, who redeemeth thy life from destruction, who crowns thee with loving kindness and tender mercies, who satisfies
thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagles. The Lord executeth righteousness and judgment for all that are oppressed. He made known his ways unto Moses, his acts unto the children of Israel. The Lord is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy. He will not always chide, neither will he keep his anger forever. He hath not dealt with us after our sins, nor rewarded us according to our iniquities. For as the heaven is high above the earth, so great is his mercy toward them that fear him. As far as the east is from the west, so far hath he removed our transgressions from us. Like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear him. For he knoweth our frame, he remembers that we are dust. As for man, his days are as grass, as a flower of the field, so he flourisheth. For the wind passeth over it, and it is gone, and the place thereof shall know it no more. But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting upon them that fear him, and his righteousness unto children's children, to such as keep his covenant, and to those that remember his commandments to do them. The Lord hath prepared his throne in the heavens, and his kingdom ruleth over all. Bless the Lord, ye angels, that excel in strength and do his commandments, hearkening unto the voice of his word. Bless ye the Lord, all ye his hosts, ministers of his that do his pleasure. Bless the Lord, all his works in all places of his dominion. Bless the Lord, O my soul. Amen. Salamat, Sister Claire. You're welcome. Okay, magbabasa din ako ang awit ni David. Salmo or awit 101. Aking aawitin ang kagandahang loob at kahatulan sa iyo, O Panginoon. Aawit ako ng mga pagpupuri. Ako'y magpapakapantas sa sakdal na lakad. O, kailang ka pasa sa akin. Ako'y lalakad sa loob ng aking bahay na may sakdal na puso. Hindi ako maglalagay ng hamak na bagay sa harap ng aking mga mata. Aking ipinagtanim ang gawa nilang lisya, hindi kakapit sa akin. Ang suwail na puso ay hihiwalay sa akin. Hindi ako makakaalam ng masamang bagay. Ang sumisirang puri na lihim sa kanyang kapwa ay aking ibubuwal. Siya na may mataas na tingin at may palalong puso ay hindi ko titiisin. Ang mga mata ko'y itititig ko sa mga tapat sa lupain upang sila'y makatahan na kasama ko. Siya na lumalakad sa sakdal na daan. Siya'y mangangasiwa sa akin. Siyang gumagawa ng karayaan ay hindi tatahan sa loob ng aking bahay. Siyang nagsasalita ng kabulaanan ay hindi matatatag sa harap ng aking mga mata. Tuwing umaga ay aking lilipulin ang lahat na masama sa lupain upang ihiwalay ang lahat na manggagawa ng kasamaan sa bayan ng Panginoon. Hallelujah. Meron ka pang Salmo, Sister Lai?
Sister Laila. Nakamute pala ako. Parang Nandito ho. Pwede po bang basahin natin ang ika-71 salmo? siyam na put-isa. Okay. 91. Psalm 91. Okay. Siyang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan at aking katibayan, ang Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan, sapagkat kanyang ililigtas ka sa silo ng paninilo at sa mapamukhang salot. Kanyang tatakpan ka ng kanyang mga bagwis, at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganganlong ka. Ang kanyang katotohanan ay kalasag at baluti. Ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi, ni sa pana man na humihilagpos kung araw. Dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, ni dahil sa pagdibaman na sumisira sa katanghaliang tapat. Ilang libo ay mabubuwal sa iyong siping at 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. Iyong mamamasdan lamang ng iyong mga mata at iyong makikita ang ganti sa masama. Sapagkat ikaw, O Panginoon, ay aking kanlungan. Iyong ginawa ang kataas-taasan na iyong tahanan. Walang kasamaang mangyayari sa iyo, ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda, sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Kanilang dadalhin ka sa kanilang mga kamay. Baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Iyong yayapakan ang leon at ang ulupong. Ang batang leon at ang ahas ay yuyurakan mo ng iyong mga paa, sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't niligtas ko siya. Aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat kanyang naalaman ang pangalan ko. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y nasa kanya sa kahabagan. Aking ililigtas siya at pararangalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, Diyos Ama, sa iyong mga pangako. Salamat po. Amen. Yes. Amen. Salamat, Ama. Very clear. Psalm 133. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious ointment upon the head that ran down upon the beard, even Aaron's beard, that went down to the skirts of his garments, as the dew of Hermon, and as the dew that descended upon the mountains of Zion. For there the Lord commanded the blessing, even life forevermore. Amen. Amen.
Ito naman, napaka-iksi lamang. Salmo 134. Narito, puriin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat na lingkod ng Panginoon. Ninyong magsisita tayo sa kinagabihan sa bahay ng Panginoon. Itaas ninyo ang inyong mga kamay sa dakong santuaryo at purihin ninyo ang Panginoon. Pagpalaing ka nawa ng Panginoon mula sa Zion na makatuwid bagay niyaong gumawa ng langit at lupa. Hallelujah. Can you sing, Sister Claire? Can you sing to the Lord? Okay. Kung nag-iisa at nalulumbay dahil sa hirap mong tinataglay, kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siya ang araw mong lagi at karamay kong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Kung ang buhay mo ay walang sigla, laging takot at laging alala, tanging kay Jesus makaasa, kaligtasan, lubos na ligaya. Siya ang dapat tanggapin at kilanin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Heavenly Father, we lift up Lolita, Lord God, who has stage 4 cancer. Lord, we pray for complete healing and restoration for her, Lord. We pray that those cancer cells would shrivel up and die, Lord God, and that the normal cells, Lord, would continue to grow, and Lord, the normal cells would make the cancer cells disintegrate and disappear, Lord God. Lord, fill her with normal cells, Lord. Lord, we come against those cancer cells, that it would not continue to multiply, Lord God. And Lord, we pray for complete healing and restoration, Lord God. We pray, Lord God, that, Lord, you would bring healing to her, wholeness, Lord God. Lord, we pray, Lord God, that, Lord, you would continue, Lord, to bring complete healing and restoration to her. In Jesus' name we pray. And Lord, we also pray for Sister Marilyn, that you would give her a deeper walk with you, Lord, to know you more
in a deeper way, Lord, more intimately, Lord God, that, Lord, she would come to know you, Lord, and that, Lord, you would reveal yourself to her in a deeper way, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Sister Claire. You're welcome. Amen. Sister Lai? Po, Pastor Marina. Okay, ikaw naman ang magre-render ng song. And pray for all the leaders in our ministry, in the church, and also all the intercessors, those who are not even here tonight. Amen. Dan? Sandali lang ho. Kasi medyo walang Tagalog ako ngayon naka-ready. English na lang. Maganda naman kahit anong kanta, basta tungkol sa Panginoon, napakaganda. Hindi po ba? Totoo yan. Yung English na, itong Give Them All to Jesus, napakaganda ho to. Sa simula, medyo hindi, pero napakaganda sa bandang huli. Ito na, kung natatandaan niyo po ang mga linya, sabay-sabay po tayong kumanta. Are you tired of chasing pretty rainbows? Are you tired of spinning round and round? Wrap up all the shattered dreams of your life, and at the feet of Jesus, lay them down. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken toys. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. He never said you'd only see sunshine. He never said there'd be no rain. He only promised a heart full of singing about the very things that once brought pain. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken toys. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. Salamat po, hallelujah, Panginoon. Salamat po at lahat po ng aming kalungkutan, Panginoon, ay binabaligtad nyo at ginagawa nyo itong kasiglahan at kasayahan, Panginoon. Salamat po ng marami sa inyong mapagpala at walang hanggang pagmamahal sa aming inyong mga anak. Panginoon, itinataas po namin sa gabing ito ang lahat ng pamunuan ng mga simbahan, Panginoon. Tinataas po namin sila sa inyo, mga pastor, mga pamunuan sa kani-kanilang mga outreach program, sa kani-kanilang mga bahagi ng pamunuan, Panginoon. Lahat po ay itinataas namin sa inyo na pagkalooban niyo po ng sana ng masigit na malalim na diwa ng pananampalataya, Panginoon. Masigit na malalim na diwa ng paglilingkod. At hinataas din po namin ang kanilang mga pangangailangan sa inyo, Panginoon. Hari nawang tustusan mo po sana, Panginoon. Lalong-lalo na yung mga pamunuan namin, mga anak na nag-aaral, Panginoon. Hali nawang matagpuan po nila lahat ng katugunan sa kanilang mga
pangangailangan. Gayun din po naman, hindi lamang sa pangangailangang material, Panginoon, kundi sa pangangailangang espiritual din po, Panginoon. Busugin mo po sila ng inyong banal na espiritu, lalong-lalo na pagkalooban mo po ng kalakasan ng loob ang lahat ng mga nanghihina, Panginoon. Nanghihina sa kanilang katawan at nanghihina sa pananampalataya, Panginoon. Tulungan mo po sila at subaybayan, gabayan sa lahat ng kanilang mga gawain at kilos, mahal Panginoon. At sa gabing ito po, tinataas namin ang lahat ng mga misyonero, Panginoon, na nag-ukol ng kanilang buhay at panahon na ialay sa pagdudugtong at papalaganap ng inyong mga banal na salita, pagtulong sa lahat ng mga kapuspalad, Panginoon, hindi lamang dito sa bansang Amerika, kundi sa buong mundo po, Panginoon. Ano man pong kahinaan ng katawan o karamdaman, ay palakasin mo po sila, Panginoon. At ang kanilang mga mahal sa buhay na iniwan nila at iniwan panandalian upang tumugon sa pagsunod sa inyo, Panginoon, ay kalingain niyo po sila, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, dinadalangin po namin ang lahat ng mga tahimik na nakikinig sa linya ng panalangin na ito, na tugin mo po ang kanilang iyak ng mga puso, kahilingan, Panginoon. At higit sa lahat ay yung pong hindi pa lubos na nakakakilala sa inyo, Panginoon, ay padalhan mo po sila, Panginoon, ng bagbagin mo po ang kanilang kalooban na nawa ay makakilala po sila sa inyo bilang isang Diyos at tagapagligtas nila, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Binabalik namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa inyo sa pangalan po ng inyong bugtong anak na si Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Kasama po ng Diyos Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen, amen. Salamat, Sister Lai. God bless po. God bless you. You wanna sing again? Okay. Okay. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko, kayong sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko, kayong sa Diyos umiibig. Kay inam pagmasdan ang ganyang tintam, nawin ng Diyos ang pinapuri natin. O ako'y masaya pagkasama ko, kayong sa Diyos ay umiibig. Amen. Hallelujah. I like that. Thank you. Tayo po ay patuloy na mananalangin at itataas din natin ang ating bansang Pilipinas. Gayon din ang ating bansang Amerika na dito nga tayo nakatira, at ang lahat ng mga namumuno sa atin. Heavenly Father, we lift up our nation, the Philippines, to you, Lord God. It says in your word, Lord God, that if we, your people, humble ourselves and pray, seek your face, Lord, turn from our wicked ways, then you will hear from heaven, and Lord, you would heal our land, Lord. Lord, we come before you on behalf of our nation, the Philippines, and the nation of the United States of America. Lord, we've gone so far from the principles and the foundation that was on you, Lord, from the beginning, Lord God. And Lord, we repent, Lord God, and as
a nation, Lord God. We come before you, Lord, and we ask your forgiveness, Lord God. We ask you, Lord God, to, Lord, forgive us of our many sins, Lord God. And we come before you, Lord God. We ask you to forgive us, Lord, and heal our land, Lord God. Lord, whatever it is, Lord God, that we've strayed from you, Lord God, and we seek your forgiveness, Lord. We seek you, Lord God, to turn our country around, Lord God. Let us come back to you, Lord God. Lord, let us come to know you as we knew you at first, Heavenly Father. And Lord, we pray, Lord God, for every man, woman, child, young and old, Lord God. We come on behalf of everyone, Lord God. That, Lord, help us, Lord God, to turn to you, to seek your face while you may still be found, Lord God. Lord, tonight, Lord God, we ask your intervention, Lord. We ask you to come, Lord, on our behalf, Lord God. Lord, we can do nothing apart from you, Lord God. We need your presence in our lives, Heavenly Father. And Lord, we come before you tonight, Lord, on behalf of your people, Lord, everywhere, Lord God. We need you, Lord, and we can do nothing good apart from your presence, Lord God. Lord, tonight, Lord God, we want to lift up the Philippines and the United States, Lord God. Lord, you said that a nation that exalts you is a righteous nation, and we've strayed so far from that, Lord God. And Lord, help us to turn back to you, Lord God, to seek you once more, Heavenly Father. And Lord, tonight we come on behalf of those who still don't know you yet as Lord and Savior, as their Master, as their God, Lord God. We pray, Lord God, that you would touch their hearts, renew their minds, Lord God, turn them from the ways that they are straying away from you, turn them back to you, Lord God. Lord, set us, Lord, our hearts on fire once more for you, Lord, as it was in the beginning, Lord God. Whatever has caused us to stray and go apart or far away from you, Lord God, we pray that you would renew and restore our relationship with you once more, Heavenly Father. Lord, we pray for our friends, our family, that they will come to know you, Lord Jesus, that they would come to know you, Heavenly Father, and Lord, that they would be filled with the Holy Spirit, His presence and anointing, His leading us to you, Lord God. Lord, we come before you tonight, Lord God, and we ask you, Lord God, to cleanse us from all unrighteousness, from all our sins, Lord, all our iniquities, Lord God. Make us new once more, Lord God. Cleanse us with the washing of your word, Lord God. Cleanse us with the blood of Jesus, Lord God. Lord, we come before you tonight, Lord God, and we ask you, Lord, to forgive us, Lord God, to restore us, Lord God, to cleanse us, Lord God. Lord, we come before you tonight, Lord. Lord, we pray, Lord God, that whatever has caused us, Lord God, to be distant from you, Lord God, that, Lord, you would take it away, Lord God. Let our eyes be fixed on you, Lord God, and you alone, Lord. Lord, let there not be any other idols in our life that take priority before you, Lord God. Lord, tonight we lift up everyone in our family, our friends that still don't know you yet, Lord, that they would come to saving knowledge of who you are, Lord God, that they would come to know you in a personal relationship with you, Lord God. And Lord, tonight we just pray that as each prayer request is given tonight, Lord God, that,
Lord, you will be the one to answer each of them personally, Lord God. You will be the answer to every need, Lord God, every request, Lord God, the presence of God in their lives, the intervention of God, God the provider, God the healer. God will be the answer to every need tonight, Lord God. And Lord, tonight we thank you for the privilege, the opportunity that you give us to pray for your people, to stand in the gap for them, Lord God, that, Lord, you asked who will stand in the gap for your people. And, Lord, you found no one. But, Lord, here we are, Lord, and we come before you, and we pray on behalf of your people, Lord God, that, Lord, even if they feel that there's no one who cares, Lord God, you care, Lord God. You are interceding on behalf of everyone, Lord God, before your heavenly Father, Lord. And we come before you tonight, Lord, asking your intervention on behalf of your people, Lord God. Lord, we pray, Lord God, that you would hear each request tonight, Lord God. And we thank you, Lord, for answering each need. In Jesus' name we pray. Lord, thank you for the opportunity that you give us for this prayer line live. Thank you for every silent listener. Thank you for Consuming Fire Radio Ministries, Evangelist Mike, Bishop Mel, and Pastor Marina. Thank you, Lord, for our leaders, Lord God. Continually use them to bring about the good news of the gospel, Lord. And Lord, tonight we thank you with gratitude and thanksgiving in our hearts, Lord. Thank you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat, Amen. Sister Claire. Thank Sa you. ngalan po ng Glory Tabernacle at ng Consuming Fire Radio Ministry, kami po ay nagpapaalam na hanggang sa muli nating pagkikita at tayo po ay magpuri sa ating Panginoon.